Isang mapagpalang araw para sa mga manonood at tagapakinig ng ating channel. Simulan natin ang storyang ito na pinamagatang Tenant. I have a friend named MJ. Not his real name. Nasaan siya sa Dubai for his work. Hindi sagot ng kumpanya yung tinitirahan niya. Only the allowance and the transpo sa flight lang. Since wala siyang gaanong kakilala doon para makalibre siya ng tirahan, doon siya sa tita niya tumira or nag-stay. Malayo na tita niya na yun sa part ng mom niya. May-ari yun ng isang apartment na, oo, may pagkaluma na, pero okay na din yun. At 2 sakay lang naman ng distansya sa opisina niya. Turok ang pwesto ng apartment. Di ganun kaganda, pero pwede na. Nag-stay siya doon for how many weeks. Okay naman daw nun dahil wala siya sa umaga at gabi na ang balik niya. Everything went fine. Not until nung umabsent siya dahil sa trangkaso. Sa kabilang room niya may maingay. Para daw nagbubugbugan buong maghapon. Kumakalabog yung pagitan ng kwarto. May umiiyak, may sumisigaw. Di siya makapunta sa kabila kasi di rin naman siya makatayo. Hinayaan na lang niya. After 2 days ng pamamalagi, ganun na lang ang naririnig at iyak ng babae. Sumisigaw, umiiyak. Sobrang pagod galing sa trabaho. Naisipan niyang katukin yung dingding. Since kahoy lang naman yung pagitan, sa gilid nun may maliit na butas. Doon niya sinisilip yung nangyayari sa kabila. Pero every time na tinitinan daw niya, blue lang yung nakikita niya. At sa tuwing sumisilip siya, ay tumitigil yung iyak. Umuwi siya ng madaling araw noon. 3 AM siguro or magpo 4 AM na. Iba yung lakas ng kalabog ng kwarto. Sobrang lakas ng tili. Sinilip niya. At blue yung nakita niya. Tumahimik din agad. Maya-maya, ganun ulit. Kaya nilabas niya na. Kinatok niya ulit ng paulit-ulit. May nakasalubong siyang tenant din doon. Matanda. Sinenyasan niya na, "Baliw!" Tapos pumasok sa room niya. Siya naman ang kumakatok pa rin. Walang sumasagot. Walang lumalabas. Kinaumagaan nun kinausap niya yung tita niya na baka pwedeng ilipat siya ng room for his own reason. Kaya sobrang polluted na yung area sa ingay. Then suddenly, his tita was shocked and laughed at him. "Ako, huwag mo akong tinatakot ha. Nako, isusumbong nga kita sa mama mo." "Di tita, baka ako yung tinatakot nyo. Nung nakaraan ko pa narinig yung bangayan doon sa kabilang kwarto. Di naman sumasagot pag kinakatok. Patay na yung tenant ko na babae doon. Binugbog nung nakalivin. Pero alam mo ha, maganda yun. Kung kaya dito ka na mag-asawa. Maputi, makinis,
Mabait din yun. Laging nakangiti. Doon daw siya nakaramdam ng awa at takot. Pero mas maganda yung mata niya. Color blue. Deep blue. Ganun. Sumunod na mga araw at gabi, marami pa rin akong naririnig sa kwartong yun. Pinagsawalang bahala ako na lang. Tulad nga ng sinabi ni tita, may nangyari sa kwartong yun. Kaya labis na lang ang pagkalungkot at ingay ng kwartong yun. Hanggang sa nasanay na lang din ako. Makalipas ang ilang buwan, nakapakilala ako ng isang magandang babae. Tama ang pagkakadescribe ni tita. Maputi, maganda, at medyo blue rin ng mata. Pero sa takot ko na baka ganun din ang mangyari, naisipan ko na lumipat na lang ng ibang matitirhan. Kinausap ko ng masinsinan si tita. Sinabi ko na bubukod na ako at lalayo na ako sa lugar na kung saan ay araw-araw kong naririnig ang hirap na dinanas ng babae sa kamay ng kanyang kinakasama. At sinabihan ko rin si tita na kung po pwede ay bendisyonan ng kwartong iyon, nang sa ganun ay mawala ang alaala ng masamang sinapit ng babae sa kanyang kinakasama. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Ako nga pala si MJ, nagpapasalamat at nabasa nyo ang aking kwento. More power sa channel nyo. Salamat.